Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1751 hanggang 1760. Ang mga salita ni Rachel ay nagdulot ng panibagong pag-asa sa dalawa pang nawawalang pag-asa na mga disipulo ng Sky Blue Sect. Sinimulan nilang ibigay ang lahat sa kanilang pagtutol. Elder. Nakapasok din ba ang mga elder nila sa Paradise Secret Realm? Ang mga disipulo ng High World Sect ay agad na nagulat, at marami pa nga ang tumigil sa kanilang pag-atake saglit. Ang pag-iisip na harapin ang matanda ng karibal na sekta ay isang nakakatakot na pag-asa dahil ang mga maaaring maging isang elder ay halos tiyak na napakalakas. Imposible. Siguradong nagsisinungaling sila sa atin. Ang mga elder ay karaniwang mga Royal Saint, at karamihan sa kanila ay mas mataas kaysa level 1 o level 2 Royal Saint lang. Isang disipulo ng High World Sect ang nag-isip. Maliban na lang kung ang elder na sinasabi nila ay isang alchemist. Iyan ay mas makatwiran. Karamihan sa mga alchemist ay may mas mababang antas ng attainment at maaaring isang level 7 o level 8 saint lang, ngunit ang kanilang kakayahan sa alchemy ay maaaring magpapahintulot sa kanila na igawad ang status ng isang elder. Hahaha. Kung ganoon ay wala na tayong dapat ipag-alala. Baka maaga pa natin ang ilang pills. Natawa ang isa sa level 8 saint nang marinig ang sinabi ng kanyang teammate. Imbes na matakot sa pagdating ng Sky Blue Sect Elder, sobrang inaabangan niya ito. Hindi nagtagal ay nilapitan sila ni Severin. Umirap siya at nagpahayag. Kayong mga alagad ng High World Sect ay nililigawan si kamatayan. May kayabangan kayong palaging nanggugulo sa mga disipulo ng aming sekta kahit na ang bilang ninyo ay kalahati lang sa amin. Tumawa ang isa sa mga disipulo ng High World Sect. Hindi mo ba alam na ang pagkakaroon ng isang mahusay na diskarte ay higit pa sa pagkakaroon ng mas maraming tao anumang araw? At saka, ang lahat ay magkakahiwa-hiwalay pagkatapos pumasok. Kung ang ating sekta ay mahahanap ang iba nating miyembro at magtipon sa mga grupo ng 10 o higit pang mga tao, maaari nating patayin ang sino mang makaharap natin ng hindi naghihirap. Malamig na ngumiti si Severin at sumuntok. Isang napakalaking espiritual na enerhiyang tigre ang lumitaw sa manipis na hangin. Umungol ito ng napakalakas, parang isang tunay na tigre. Ang kanyang kakayahan ay hindi biro. Hindi ba iyon isang sky-grade medium rank technique? Natatalo ako. Makakagawa ba ang mga sky-grade technique ng ganoong klaseng bagay? Ang mga disipulo ng High World Sect ay nataranta ng mawala ang kulay sa kanilang mga mukha. Hindi pa sila nakatagpo ng isang bagay na nakakatakot na mapanganib noon. Sugod. Itinuro ni Severin gamit ang isang kamay, ipinadala ang dambuhalang tigre na umaarangkada. Ang aming mga diskarte ay hindi magkakaroon ng malaking epekto dito. Bagaman ang mga disipulo ay may disenteng antas ng pagkamit, mabilis silang sumuko sa kawalan ng pag-asa at gumuho sa ilalim ng pag-atake ng tigre. Ang mabilis na pagkamatay ng kanilang pinakamakapangyarihang mga miyembro ay nabasag ang kanilang espiritu ng pag-iilaw. Lumiko sila at sinubukang tumakas, ngunit hindi sila binigyan ni Severin ng pagkakataong tumakas. Mabilis niyang hinabol ang mga ito at pinatay silang lahat. Siya ay napakalakas niya. Ang mga disipulong iyon ay may napakataas na tagumpay, ngunit napakadali niyang tinapos ang kanilang buhay. Pahayag ng isang babaeng level 8 saint mula sa grupo ni Rachel. Nakangiting sabi ni Rachel. Well, sa paghusga mula sa kanyang mga pag-atake, malamang na siya ay naging isang Royal Saint. Hinding-hindi tayo makakaasa na maabutin siya sa mga tuntunin ng talento. Puno siya ng paghanga kay Severin. Salamat sa pagligtas sa amin, Elder Severin. Malaki sana ang problema namin kung hindi ka pa nagpakita. Ilang alagad ang humakbang upang ipahayag ang kanilang pasasalamat. Nakangiting sabi ni Severin. Ang mga disipulo ng High World Sect ay lubos na kasuklam-suklam. Hindi sana ako magagalit kung gusto lang nilang agawin ka ng iyong mga espiritual na halamang gamot. Nakakasakit na subukan nilang patayin ka. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat. Kunin mo ang anumang bagay na gusto mo sa kanilang mga special ring. Hahanap tayo ng lugar na makapagpahinga saglit para gumaling kayong lahat. Magpapatuloy ang ating paglalakbay kapag gumaling na ang iyong mga sugat. Kung makatagpo ka ng sino man sa ating mga kapwa-miyembro ng sekta, tandaan na sabihin sa kanila na ang High World Sect ay hindi lamang ang ating kalaban.
Ang mga disipulo ng Horizon Sect ay dapat ding ituring na kalabang puwersa. Ituturing ba natin na ang mga disipulo ng Horizon Sect na kalaban din? Ilang alagad, kabilang si Rachel, ang nagpahayag ng kanilang pagtataka. Bahagyang nag-iingat si Severin sa mga disipulo ng Horizon Sect pagkatapos na makapasok sa kaharian, ngunit ang pagpapayo na iyon ay nagbago ng malaki sa pagtrato sa kanila bilang tahasang mga kalaban. Oo, ulit ni Severin. Dapat silang tretuhin sa ganoong paraan dahil itinuturing din nila tayo sa parehong paraan. Napasigaw si Elsa sa pagkadismaya. Marahil hindi mo pa ito alam, ngunit ang aking master ay nakatagpo ng Horizon. Ang mga alagad ng sekta kanina at agad nilang sinubukang patayin siya. Ipinahayag pa nila sa aking master na ang mga utos ay nanggaling kay Frederick. Ipinagpatuloy ni Elsa ang buong kwento sa mga alagad. Napatikip ng ngipin si Rachel sa galit matapos itong marinig. Hindi ko inaasahan na ang sayan ng Horizon Sect ay napakaliit. Hindi ito nababagay sa kanyang katayuan bilang pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Sabi nga, hindi rin natin masisisi si Miss Gilda para dito. Sapat na ang pagkalat niya ng mga tsismis na sumisira sa kanyang reputasyon, at ngayon ay hinahayaan niya ang kanyang mga alagad na patayin ang aming sarili. Sino ang hindi magagalit sa atin? Idinagdag ng isa pang disipulo ng Sky Blue Sect. Oo, nagpapasalamat ako na hindi siya pinakasalan ni Miss Gilda. Maaaring hindi siya magkakaroon ng kaligayahan kung kailangan niyang mamuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang isang hamak. Sinulyapan silang lahat ni Severin at nag-isip sandali. Siya pagkatapos ay nagmungkahi. Inirerekomendo ko na hatiin kayo sa mga grupo ng 2 o 3 tao upang hanapin ang ating mga kapwa-disipulo at ipaalam sa kanila ang tungkol dito. Iyon ay magbibigay daan sa mas marami sa ating mga disipulo na manatiling nakabantay at maiwasan ang maging biktima ng mga disipulo ng Horizon Sect. Nakita ng mga alagad na makatuwiran ang mungkahi ni Severin, at buong pusong sumangayon si Rachel. Oo, dapat nating ipaalam sa sino mang mga kasama na makaharap natin upang maibahagi natin ang impormasyon upang mabawasan ang ating mga pagkalugi. Tumanggaw si Severin at sinabi kay Rachel. Maraming salamat, Rachel. Ipauubaya ko na sa iyo iyon. Papunta na kami ni Elsa ngayon. Haharapin natin ang sinumang alagad mula sa Highworld Sect o Horizon Sect na makakasalubong natin sa ating ruta. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Rachel. Hindi kailangan salamat. Tungkulin nating bantayan ang likod ng isa't isa. Ipinagpatuloy ni na Severin at Elsa ang kanilang paglalakbay sa mga lumilipad na espada, habang ang mga natitirang disipulo ay nagtipon ng mga nasamsam at pinaghati-hati ito sa kanilang sarili. Isang babaeng disipulo ang naiinggit. Sobrang inggit ako sa iyo, Rachel. Tinuring ka ni Elder Severin na parang kaibigan. Dagdag pa ng isa pang babaeng disipulo. Oo, ako rin. Baka mahihimatay ako sa sobrang saya kung tretuhin ako ni Severin na parang kaibigan. Naiwang naguguluhan si Rachel sa mga komento nila. Nagkakilala kami sa normal na lipunan, kaya medyo matagal ko na siyang kilala. Nasasakupan niya ako, pero dati iyon. Nagiging magkaibigan na siguro kami ngayon. Naiinggit ako nang marinig na ikaw at siya ay bumalik. Oras na para palakasin ang iyong laro at makuha siya. Sabi ng isa pang alagad sa magaan at masayang tono. Nakaramdam si Rachel ng paninindigan at tumugon. Huwag mong sabihin yan. Siya at ako ay magkaibigan lang. Tsaka, parang hindi ako nagkakaroon ng pagkakataon dahil maraming babae ang gustong makasama siya. Pagkatapos ay subukang mas mabuti. Hindi mo alam kung ito ay gagana sa huli. Nakangiting sagot ng babaeng alagad. Samantala, ilang daang milya na ang tinakbo ni na Severin at Elsa. Biglang umalangaw-ngaw ang isang galit na dagandong, at isang espiritong hayop na may antas ng pagkamit na maihahambing sa level 8 saint ang pumailang lang sa langit. Naglabas siya ng sobrang bayolenteng aura. Hahaha. Mga tanga kayo. Tumawa si Severin, piniling huwag makipag-ugnayan sa espiritong hayop, na isang 2 ulo na firewolf. Sa halip, mabilis siyang nagpalit ng direksyon at mabilis na lumipad lampas sa napakalaking halimaw. Matapos ang isang mabilis na pagbilis, hindi nagtagal ay iniwan niya ang kanyang walang humpay na humahabol sa malayo.
Napakalaki ng dalawang ulo na firewolf na ito. Ilang dosenang talampakan ang taas nito. Hindi ba't medyo nakakatakot na ito? Namangha si Elsa habang pinagmamasdan ang higanteng nilalang na sinusubukang maabutin sila. Hindi madalas na makatagpo tayo ng ganoong kalakas na espiritong hayop sa labas ng mundo, ngunit napakarami sa kanila dito sa Paradise Secret Realm. Malamang patay na ako ngayon kung mabangga ko ito ng mag-isa. Nakangiting sabi ni Severin. Hahaha. Ito ay napakadeterminado, bagaman. Alam nitong hindi tayo maaabutan nito, ngunit patuloy itong humahabol mula sa likuran. Sila ay mga espiritong hayop, kung tutuusin. Tinuro ni Elsa. Maaaring matalino sila kumpara sa ibang mga hayop, ngunit ang kanilang katalinuhan ay malayo kaysa sa mga tao. Mahihirapan tayong talunin sila kung sila ay kasing talino natin. Ngumiti si Severin at nagpaliwanag. Ang mga espiritong hayop na ito ay may matinding pagkamuhi sa mga tao dahil likas nilang tinitingnan tayo bilang mga nanghihimasok sa kanilang teritoryo. Hahabulin pa rin nila tayo kahit na hindi natin sila ginulo. Nang matapos siyang magsalita, sumilay ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi at kumikinang ang kanyang mga mata habang dinagdag. Hihihi. Huminto tayo saglit at hintayin na mahuli itong spirit beast. Natarante si Elsa sa desisyon ni Severin na hintayin ang humahabol na nilalang. Bakit pa natin ito hinihintay? Hindi ba ito sayang ang oras? Ngumisi ng nakakaloko si Severin at nagpaliwanag. Hindi naman. Mahigit isang dosenang disipulo mula sa Horizon Sect sa unahan. Nahuli ni Elsa ang kanyang intensyon, at nagliwanag ang kanyang mga mata at napabulalas siya. Nakikita ko kung ano ang ginagawa mo. Tumanggaw si Severin. Nang ang dalawang ulo na firewolf ay lumapit sa kanila at malapit na sa hanay ng pag-atake ng mga disipulo ng Horizon Sect, napanatili ni Severin ang isang steady na bilis at lumipad patungo sa grupo. Hihihi. Swerte tayo na naka-assemble tayo ng 12 sa mga miyembro ng sekta natin kahit 2 o 3 araw pa lang tayo sa lupaing ito. Kahit sinong individual o maliliit na grupo mula sa Skyblue Sect ay hindi makakatakas kapag nasagasaan nila tayo. Sabi ng isa sa mga lalaki na may masamang ngiti. Hahaha. Mukhang interesado ka sa mga disipulo ng Skyblue Sect. Panunukso ng isang babaeng disipulo sa grupo. Ang mga antas ng paggamit ng pangkat na ito ay iba-iba, na may ilan sa level 5 at level 6 saint, habang ang pinakamababa ay nasa level 1 saint. Bukod sa iba't ibang natamo nila, isa pa rin silang mabigat na puwersa kahit sila ay nasa napakaliit na grupo. Ang pagkawala ng ganoong karaming saint level na mga disipulo ay magiging nakababalisa para sa Horizon Sect. Hindi ko mapigilan. Ang ex ko ay mula sa Skyblue Sect. Natatawang pag-amin niya. Siya ang humiling na makipaghiwalay, kaya pinaplano kong bigyan siya ng isang piraso ng aking isip kung makatagpo ako sa kanya. Sayang lang at hindi siya sumasali sa kasalukuyang ekskursyon. Nagdadalamati ang lalaki habang isiniwalat ang dahilan sa likod ng kanyang mga aksyon. Hindi ko alam na ganoon kalapit ang relasyon mo sa mga disipulo ng Skyblue Sect, Roddy. Sabi ng isa pang lalaking disipulo. Hindi ka mahihirapang makuha ang puso ng mga alagad ng ating sekta sa iyong talento. Tumanggaw si Roddy at sumagot. Well, ang mga babae mula sa ating sekta ay may kakaibang kagandahan, ngunit kailangan kong aminin na ang Skyblue Sect ay may mas maraming babaeng disipulo. Mas spoiled ka sa pagpili kung ganoon, hindi ka ba pumapayag? Sa sandaling iyon, isang mabangis na dagandong ang umalangaw sa hangin, at may mga panginginig ng boses sa lupa na parang may isang mabigat na bagay na papalapit sa kanila. Mukhang hindi ito maganda. Parang may galit na espiritong hayop ang papunta sa amin. Napansin ng babaeng disipulo. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon nang maramdaman niya ang napakalaking presensya. Mabilis siyang pumihit sa hangin at tumayo sa isang mataas na sanga ng puno upang pagmasdan ang pinagmulan ng kaguluhan. Dapat ba nibiro mo ako? May tinutugis ng isang espiritong hayop, at ang halimaw na iyon ay tila kasing lakas ng isang level 7 o level 8 saint. Sinusubukan niyang tumakas mula sa halimaw, ngunit ginagawa niya iyon sa direksyon natin. Sigaw niya sa alarm. Papunta sila dito. Sino kaya ang walang ingat? Ang iba ay nawalan ng pag-asa at napahangin.
Mukhang isa siyang taga Sky Blue Sect. Pero paano nila napukaw ang napakalakas na espiritong hayop? Tanong ni Roddy na may madilim na ekspresyon. Ito ay walang katotohanan. Bakit pa nila dadalhin ang espiritong hayop ng diretso sa atin? Sa tingin ko hindi nila alam ang presensya natin dito. Sabi ng isa pang babaeng disipulo. Diretso sila sa atin. Tumakbo ka. Naramdaman ni Roddy na may mali. Kung ang nasa unahan ay tumatakas lamang, mas makatuwirang mag-zigzag at iwasan ang halimaw. Hindi iyon ang kaso, gayunpaman, at tila siya ay direktang patungo sa kanila. Bukod dito, ang tao ay lumipad sa isang hindi tiyak na bilis, sila ay sumisikat sa unahan at pagkatapos ay bumagal na parang naghihintay sa hayop. Ito ay tila isang pagtatangka na pukawin ang humahabol na espiritong hayop ng walang tunay na pagtatangkang tumakas. Sinasadya niya ito. Natauhan si Roddy habang pinangunahan niya ang grupo sa isang mabilis na pag-urong. Ang napakalaking dalawang ulo na firewolf ay naglabas ng nakakatakot na dagandong at nagbuga ng apoy mula sa bibig nito sa isang hininga. Ang mga apoy na ito ay lumilitaw na condensed espiritual na enerhiya, at ang init ay sapat na malakas upang sunugin ang mga may mas mababang antas ng pagkamit sa abo. Ang espiritong hayop ay lubusang na-provoke ni Severin at mabilis na lumalapit sa isang grupo ng mga disipulo ng Horizon Sect. Mga kapwa ko practitioner, magtulungan tayo para harapin ang halimaw. Nag-propose si Severin habang papalapit kay Roddy at sa iba pa. Dapat tayong magsanib puwersa. Lahat tayo ay nasa parehong panig, gayunpaman. Halos hindi napigilan ni Roddy ang kanyang pagkadismaya at sinaman ng tingin si Severin. Tanga ka, ito ang iyong ginawa, hindi ba? Sinadya mong dinala ang makapangyarihang espiritong hayop na ito dito. Paano mo inaasahan na sabay nating haharapin ito? Ang isa pang babaeng disipulo mula sa Horizon Sect ay nagpahayag din ng kanyang galit. Dahil tinawag mo ang iyong sarili na isang kaalyado namin, dapat kang magpakita ng ilang hakbangin at iligtas kami sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa iyong sarili sa halip na pangunahan ang hayop patungo sa amin. Baguhin ang iyong landas at akitin ito palayo dito. Tumayo si Severin sa kanyang lumilipad na espada at tumawa. Binilisan niya ang takbo, naiwan si Roddy at ang iba pa. Hahaha. Akala mo ba ay tinuring kitang kakampi? Nasaksihan ko ang pag-atake ng iyong mga tao sa aming mga tao, kaya magsaya ka sa halimaw na ito ng mag-isa. Nag-init ang ulo ni Roddy ngunit walang magawa habang mabilis na tumakbo si Severin. Kalokohan. Ang lumilipad niyang espada ay isang 9th grade spiritual weapon. Tingnan mo na lang kung gaano siya kabilis umalis. Sinadya niya ito. Tulong. Roddy, iligtas mo ako. Naabutan sila ng dalawang ulo na firewolf at ipinagmalaki ang antas ng paggamit na katumbas ng level 8 saint. Nagbuga ito ng mahabang agos ng mga apoy ng espiritual na enerhiya, na pinatay ang mga disipulo ng Horizon Sect na nabigong makatakas ng mabilis. Humalaklak si Elsa at pinuri siya matapos pagmasdan ang eksena. Talagang kamangha-mangha ka, Master. Nakipag-usap ka sa lahat ng mga disipulong iyon ng Horizon Sect nang hindi man lang nag-angat ng daliri. Wala akong pagpipilian kung gusto ni Frederick na tingnan tayo bilang kaaway nila. Akala siguro nila mabubuli nila tayo sa Paradise Secret Realm dahil nananatili dito ang lahat ng nangyayari dito. Maraming sekta ang madalas na minamaliit ang mga lumalabas sa realm na may sama ng loob sa isa. Ngumiti naman si Severin at dagdag pa. Ngunit sa palagay ko ay kailangang harapin ni Frederick ang kanyang pagkabigo kapag natapos na ang lahat. Iilan lang sa ating mga disipulo ang mamamatay, ngunit malamang na marami silang nasawi. Na-curious pa rin si Elsa kaya nagtanong siya. Nga pala, ano ang level ng iyong pagkamit? Parang mas mataas ka pa sa level 1 o level 2 Royal Saint ka. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, napagtanto ni Severin na hindi na niya ito kayang ilihim kay Elsa. Sinusubukan niyang itago ito, ngunit tila mahirap itago ang harapan dahil mas maraming oras ang kasama niya. Kalaunan ay nagpasya si Severin na sabihin sa kanya ang totoo. Nakatagpo ako ng ilang pagkakataon nang pumasok ako dito, at umiinom din ako ng ilang 4th grade high rank pills. Hindi ako level 3 Royal Saint. Hindi katakataka na naramdaman ko ang pagtaas ng antas ng kumpiyansa mula sa iyo. Isa ka ng level 3 Royal Saint,
at kaya mo nang talunin ang mas malalakas na kalaban ngayon. Wala kang ibang dapat ikatakot sa lugar na ito. Nagulat si Elsa sa level ng pagkamit ni Severin. Ito ay mas mataas kaysa sa kanyang inaasahan. Napangiti na lang si Severin sa sinabi niya. Sa itsura nito, parang naniwala siya sa paliwanag nito. Ipinagpatuloy niya ang paglalakbay kasama si Elsa habang wala pa ring araw. Kung makatagpo sila ng sino mang mga disipulo mula sa High World Sect o sa Horizon Sect, aalisin niya sila ng walang pag-aalinlangan upang ang mga disipulo ng Sky Blue Sect ay magiging mas ligtas kapag tumawid sa kaharian. Nang lumubog ang araw, ginamit ni Severin ang alchemy bilang dahilan para mawala ang anumang awkwardness sa pagitan nila. Salamat sa gabi-gabing patnubay ni Severin, mabilis na umunlad ang mga kasanayan ni Elsa sa alchemy. Tinitigan ni Elsa ang tableta sa harap niya at natuwa siya nang maisip niya na siya ay umunlad sa pagiging second-grade medium-rank alchemist. Ang testamento niyan ay isang matagumpay na ginawang second-grade medium-rank pill. Nakagawa na ako ng tagumpay. Salamat, Master. Sa wakas naging second-grade medium-rank alchemist na ako. Tumanggaw si Severin na may kasiyahan at labis na nasiyahan sa pag-unlad ni Elsa. Ang paunang paghuhusga ko sa iyo ay napatunayang tama muli. Ang iyong talento sa alchemy ay napakahusay na nalampasan nito ang aking mga inaasahan dahil sa mabilis na pag-unlad. Ako ay pumili ng matalino. Ngumiti ng mahinhin si Elsa. Utang ko ang aking pag-unlad sa iyong gabay. Hindi ako magiging mabilis kung wala ka. Tumawa si Severin at inakay siya palabas ng kuweba. Pasikat na ang araw. Marami tayong lupang takpan sa kaharian, at wala pa ring palatandaan ng maliit na itim na tore. Marami pa tayong oras na natitira, ngunit hindi tayo makakapagpahinga hanggat hindi natin ito mahanap. Nang makaalis sila sa kuweba, nandiyan si Elsa. Oo. Hindi pa rin tayo nakakakuha ng kahit anong espiritual na halamang gamot dahil hindi pa namin nahanap ang miniature Black Tower. Nakakadismaya na makita ang napakaraming high-grade na halamang gamot sa daan, alam kong hindi ko ito mapupulot. Parang namiss ko ang jackpot. Natawa naman si Severin at sinigurado. Hoy, marami na tayong natanggal na mga disipulo mula sa Horizon Sect at High World Sect. Hindi ba't ang kanilang spatial rings ay naglalaman ng maraming mahahalagang halamang gamot? Ngumiti si Elsa at sumagot. Totoo iyon. Ngunit hindi ko mapigilan ang aking sarili na mapansin ang lahat ng mga halamang gamot sa ating landas na hindi ko mapili. Kakaiba kung paano tumutok ang mga tao sa kung ano ang hindi nila makuha, kaysa sa kung ano ang maaari nilang. May isang salita para dyan, alam mo. Ito ay tinatawag na kasakiman. Ngayon, umalis na tayo. Pagbibiro ni Severin. Hindi pa masyadong nakakalipad sina Severin at Elsa nang may napansin si Severin at napahinto ang lumilipad na espada sa himpapawid. Yung Terry na lalaki na yon. Kahit sina Heidi at Tamara ay nahihirapan na siyang harapin. Bulalas ni Elsa matapos i-scan ang lugar gamit ang kanyang mental energy. Kumunat ang noo ni Severin at tinasa ang sitwasyon. Lahat ng grupo ni Terry ay may kakilakilabot na antas ng tagumpay. Sina Heidi at Tamara ay mga level 9 saint, at kahit na maaari nilang labanan si Terry kapag ito ay 2-laban-1, ang mga posibilidad ay hindi nakasalansan sa kanilang pabor sa isa pang 3 tao na sumusuporta kay Terry. Kasunod ng isang paghinto, malamig niyang sinabi. Well, oras na para mamatay si Terry. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglipad pababa. Nakatayo sina Heidi at Tamara na nakatalikod sa isa't isa sa tuktok ng bundok. Pareho silang balisa, habang si Terry ay ngumisi at tinutuya sila. Kayo ang mga kahanga-hanga sa loob ng Sky Blue Sect, ngunit nakakahiya na kailangan mong harapin ako. Parehong gumamit sina Heidi at Tamara ng mga pildores na ibinigay ni Severin upang sumulong sa antas ng level 1 Royal Saint. Naisip nila na ang mga tagumpay na mayroon sila ay magbibigay daan sa kanila sa ilang sukat ng kalayaan sa loob ng Paradise Secret Realm. Sa kanilang pagkabigla, gayunpaman, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang tiyak na sitwasyon. Malungkot na sabi ni Tamara. Nahihirapan kami ngayon dahil ang 3 lalaki na sumusuporta kay Terry ay mga level 1 Royal Saints din, at si Terry ay malamang na mas malakas kaysa doon. Napabuntong hininga si Heidi.
Si Terry ba ay isa ng level 2 Royal Saint? Pinili ni Terry na huwag ibigay ang huling suntok kina Heidi at Tamara dahil naramdaman niya na sila ay nasa isang napakahinang estado. Mas gusto niya sa halip na ituloy ang isang pag-atake at ituring silang madaling biktima. Hihihi. Ang ganda mo ay kasing galing mo. Ganyan yata ang lahat ng mga talentadong tao, ha? Kahapon lang ako naging level 2 Royal Saint, at hindi ko man lang naibigay ang buong lakas ko noong kalabanan kita kanina. Nag-aalala ako na hindi kita sinasadyang mapatay, at hindi magiging masaya iyon. Mapaglarong panunuyan ni Terry. Nagpalitan ng tingin sina Heidi at Tamara, at ang kanilang mga ekspresyon ay umasim sa kawalan ng pag-asa. Naunawaan nila na sila ay pinananatiling buhay upang mahuli, at ito ay walang utak kung ano ang gustong gawin sa kanila ng apat na lalaki kapag sila ay nahuli. Nakangiting sabi ni Terry. Pareho kayong magaganda mula sa Sky Blue Sect, at naiisip ko lang kung gaano kasaya ang aking mararamdaman kapag nakasama ko ang mga Royal Saint na tulad mo. Isa pang lalaki ang sumisigaw ng masama. Tama ka, Terry. Ang dalawang babaeng ito ay marahil ang isa sa pinakamagandang babae kailanman. Nakangiting sabi ni Terry. Malamang hindi inaasahan ng dalawang ito na mabibiktima natin sila. Hahaha. At hindi mo inaasahan na mabibiktima mo ako. Isang boses ang naputol mula sa likuran ni Terry. Magkatabi sina Severin at Elsa, nagtatawanan ang grupo ni Terry. Si Elder Severin. Bulalas ni Tamara na may paglakas loob. Si Heidi, gayunpaman, ay nakasimangot. Dapat kang umalis kaagad, Elder Severin. Mayroon kang mas mahahalagang gawain sa kamay. Bilang isa sa mga alchemist ng ating sekta, hindi namin kayang ipagsapalaran ang iyong buhay dito. Ibinahagi ni Tamara ang pag-aalala ni Heidi. Alam niya ang pag-asa ni Severin sa mga table tasks upang maabot ang kanyang kasalukuyang antas, at nag-alinlangan siya kung mayroon pa itong sapat na karanasan sa pakikipaglaban. Naniniwala sila na hindi siya magiging mas malakas kaysa sa kanila, kaya napakapanganib para sa isang tulad niya na harapin ang isang mabigat na level 2 Royal Saint tulad ni Terry. Kinawayan ni Severin ang kanyang kamay at pinalayo pa si Elsa gamit ang kanyang lumilipad na espada. Wala silang kalaban-laban para sa iyo, kaya mas mabuti kung iwasan mong masangkot sa laban na ito. Ako na ang bahala sa kanila. Elder Severin. Mangyaring umalis. Level 2 Royal Saint na ngayon si Terry. Hindi mo siya matatalo. Nakiusap si Heidi kay Severin na umatras, na natatakot sa maaaring mangyari sa sekta kung sasalubungin niya ang kanyang pagkamatay. Bilang pangunahing tao na may pananagutan sa paghahanap ng maliit na itim na tore at isang 4th grade high-rank alchemist, ang pagkamatay ni Severin ay magiging isang napakalaking dagok sa sekta. Naantig si Severin, ngunit tiniyak niya ang mga ito. Huwag kang mag-alala, lalaki ako, at hindi ako dapat na nakatayo lang habang nanganganib ang isang miyembro ng sekta. Mabibigo ako kung tumakas ako sa eksena ng hindi ka tinulungan. At saka, miyembro din kayo ng Sky Blue Sect. Hahaha. Ang lakas ng loob mo. Mabilis na lumapit si Terry kay Severin. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga kasama, kayong tatlo ay pigilan ang dalawang babaeng ito. Ako na muna ang bahala sa lalaking ito sa ngayon at tutulungan kita sa mga babae mamaya. Alam ni Terry ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ng kanyang mga kasama at alam niyang kulang sila sa kakayahan sa pakikipaglaban sa kabila ng pagiging level 1 na mga Royal Saints. Gayunpaman, nagtiwala siya na magagawa nila ang trabaho ng pagpigil sa isang mahinang Heidi at Tamara. Masama ang sinabi ng isang chubby na miyembro ng grupo ni Terry. Huwag kang mag-alala, Terry. Hindi makakatakas ang dalawang babaeng ito. Hindi ko inakalang magiging ganito kakagarbo. Sayang, iyon lang pala ang kaya mo. Ang simpleng pagyayabang ng walang maipapakita ay papatay lang sa iyo. Nakangiting sabi ni Terry kay Severin. Sayang naman at hindi ka magandang babae. Wala akong magagawa kundi patayin ka. Pero, ang babaeng isinama mo ay medyo maganda, kaya salamat sa pagdala sa kanya sa amin. Tumawa si Severin at nakipagbiruan. Hahaha. Wala kang ideya kung ano ang darating para sa iyo, hindi ba? Nagdedelusyon ka kung iniisip mong makukuha mo siya. Kinuyam niya ang kanyang kamao, binalot ito ng espiritual na enerhiya, at humakbang pasulong.
Lumapit siya sa harapan at diretsyong binitawan ang suntok kay Terry. Kahanga-hanga ang bilis na iyon. Laking gulat ni Terry nang makita ang kapansin-pansing bilis ni Severin. Ipinagpalagay niya na ang kanyang mas mataas na antas ng paggamit ay makahahadlang kay Severin sa pagsisimula ng isang pag-atake, ngunit ginawa pa rin ni Severin. Para bang hindi iyon nakakagulat, ang desisyon ni Severin na gumamit ng hilaw na lakas na may kaunting espiritual na enerhiya lamang na sumasakop dito ay naging isang mas malaking sorpresa sa kanya. Hahaha. Gumagamit ka ba ng pisikal na lakas laban sa akin dahil kulang ka sa naaangkop na diskarte sa pakikipaglaban? Pinagtatawanan mo ako. Ang isang level 1 Royal Saint na tulad mo ay hinding-hindi makakaasa na manalo laban sa isang level 2 Royal Saint na tulad ko. Ngumisi si Terry. Sa kanyang opinyon, lahat ng mga aksyon ni Severin ay walang kabuluhan at walang saysay. Sa sumunod na segundo, nagsalpukan ang kanilang mga kamao at nagdulot ng matinding impact na umalangaw-ngaw sa buong paligid. Ang nagresultang shockwave ay naging sanhi ng pagyanig ng mga puno at ginawang kaluskos ang mga dahon. Hindi ito maaaring mangyari. Ang ekspresyon ni Terry ay lumipat mula sa kumpiyansa patungo sa hindi makapaniwala habang ang napakalaking kapangyarihan sa pag-atake ni Severin ay nanag sa kanya. Para bang ang kapangyarihang iyon ay sadyang hindi matatawaran. Kalokohan. Anong antas ng pagkamit niya? Ang lakas niya ay ilang beses na mas malakas kaysa sa akin, at hindi ito parang level 1 Royal Saint. Bulalas ni Terry habang itinulak siya paatras. Ang matinding lakas ay dumaloy sa kanyang katawan, napunit ang kanyang manggas at nakahubad ang kanyang buong braso. Paano siya magiging ganito kalakas? Pinilit ni Terry na panatilihing nakatayo, at naramdaman niyang may mainit na bumubulusok na likido sa kanyang lalamunan. Muntik na siyang masuka dahil dito. Napangiti na lang si Severin. Kailangan niyang pigilin na ihayag ang kanyang aktwal na antas ng tagumpay, ngunit madali niyang napatay si Terry sa loob ng ilang segundo kung nailabas niya ito. Ginawa niya ang lahat para masakop ang lakas ng isang level 3 Royal Saint, dahil alam niyang magdududa ang iba kung malalaman nilang malapit na siyang maging level 5 Royal Saint. Maaaring maghinala ang mga tao na siya ang sumiping kay Gilda, at ang pagsisikap nila ni Wulrich na paspusang itago ang katotohanan mula sa kanya ay maaaring masayang. Kahit si Terry ay hindi katugma sa kanya. Natigilan ang tatlong level 1 Royal Saint na abala sa pagtigil kina Tamara at Heidi nang masaksihan nila ang maliwanag na tagumpay ni Severin. Nakuha ba ni Elder Severin ang kapangyarihan? Ano ang nangyayari? Nangangahulugan ba ito na hindi na siya level 1 Royal Saint? Si Heidi ay maingat na optimistic at lubos na nagulat nang masaksihan ang nangyari. Nakaramdam siya ng panibagong pag-asa na maaaring magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Samantala, ngumiti naman si Elsa. Huwag kang mag-alala, Heidi. Parang patay na yang Terry na iyan. Siya ay hindi tumayo ng isang pagkakataon laban Terry shook kanyang ulo sa pagtanggi. Siya ay gumuhit ng isang tibak at ibinuhos ito ng espiritual na enerhiya, at ang espada ay naglabas ng isang whir. Ito ay malinaw na ang armas ay isang napakahusay na kalidad. Isang 8th grade spiritual weapon. Hindi masama. Napangiti si Severin habang hinahangaan ang sandata. Tiyak na tinupad ni Terry ang kanyang katayuan bilang isang kahanga-hangang disipulo ng sekta kung maaari niyang taglayin ang gayong mahalagang kayamanan. Napangiti si Terry at sinulyapan ang lumilipad na espada sa mga paa ni Elsa. Pagkatapos ay sinabi niya, ang iyong lumilipad na espada ay kahanga-hanga. Ito ay tila isang 9th grade spiritual weapon. Ito ay magiging akin pagkatapos kitang palayasin. Ganti ni Severin. Hahaha. Ganoon din sana ang sasabihin ko. Hindi mo talaga maiisip na matatalo mo ako, tama ba? Sigurado akong nahasa mo ang ilang napakalakas na pisikal na pamamaraan na nagpapalakas sa iyo kaysa sa iyong nakikitang antas ng tagumpay, pinag-aralan ni Terry. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Mapahamak ka hanggat maaari kung panatilihin ang aking distansya at pigilan ka sa paggamit ng diskarteng iyon sa akin. Ang pagsusuri ni Terry ay nagbigay kay Tamara at Heidi ng mga bagong alalahanin para sa kaligtasan ni Severin. Mukhang sumang-ayon sila sa pagsusuri ni Terry. Ang katotohanan ay kadalasang ibang-iba sa imahinasyon ng isang tao.
Natagpuan ni Severin na nakakatuwa ang sitwasyon dahil hindi pa napagtanto ni Terry ang tunay na antas ng tagumpay ni Severin. At muli, hindi ito dapat masyadong nakakagulat. Nakagawa si Terry ng napakakapurihang tagumpay sa pag-abot sa level 2 Royal Saint sa loob lamang ng 2 linggo, kaya hindi niya maisip na naabot ni Severin ang level 3 o mas mataas sa parehong time frame. Double Dragon Wave. Hindi nagaksaya ng oras si Terry sa mga salita at itinutok ang kanyang espada sa langit bago nilalazlaz. Kasunod ng slash na iyon, dalawang napakalaking dragon ang nabuo mula sa condensed sword energy at spiritual energy. Ipinamalas. Sila ay umungal at dumiretso pababa kay Severin. Tulad ng inaasahan mo sa isang level 2 Royal Saint. Nag-aalalang sulyap si Temari kay Severin. Pakiramdam niya ay napakalakas ng pag-atake para maiwasan ni Severin. Nagkomento din si Heidi. Ang kalidad ng kasanayang ito ay dapat na hindi bababa sa Sun Grade. Gusto ni Terry na patayin si Elder Severin sa isang suntok. Flame Slash. Habang nakaharap si Severin sa malalaking dragon, pinahintulutan niya ang isang pahiwatig ng pangangibabaw sa kanyang mga mata. Habang itinaas niya ang kanyang espada at itinuro ang isang slash patungo sa mga dragon. Ang kanyang matulin at malakas na hiwa ay napunit sa hangin at lumundag pasulong. Ang kanyang kakayahan ay halatang mas mahina kaysa sa akin. Hindi nito magagawang sirain ang aking mga dragon. Bilang isang kababalaghan ng High World Sect at ang pinuno na nanguna sa mga disipulo ng kanyang sekta sa Paradise Secret Realm, naramdaman niyang nakita niya ang mga kakayahan ni Severin at inisip niya na mas mababa sila sa kanya. Kasunod ng isang malakas na putok, ang kanyang mga dragon ay hiniwa sa kalahati sa bibig ni Severin ay ganap na nabura habang ang hiwa ay patuloy na umuusad. Nanlaki ang mga mata ni Terry sa gulat nang sa wakas ay napagtanto niyang may mali. Hindi ito maaaring mangyari. Ano ang iyong tunay na antas ng natamong tagumpay?